Hi guys! For today's video ay isi-share namin sa inyo ang aking journey ng panganganak sa aking third baby na si Baby Elijah. At kung magkano nga ba ang aking nabayaran, ang aming nabayaran sa aking panganganak mula ultrasounds, check-ups, blood works, at CS guys. Ika-third baby ko na po si Baby Elijah pero first time ko pong mas CS dahil si Kuya Sam at Jacob ay normal delivery po sila. Kung ikukumpara ko ang C-section at ang normal delivery, mas gugustuhin ko sana ang normal kaysa sa C-section. Mabilis manganak ang C-section dahil talagang wala kang mararamdamang sakit. Pero pag recovery na, dun muna lahat mararamdaman ang sakit. Sobrang sakit ng sugat guys, as in parang ayaw mo na talagang manganak. Kumpara sa normal delivery na hindi siya ganoon kasakit. Masakit mag-labor pero as in sobrang sakit talaga ng sugat ng C-section guys. Pero mas pinili natin ang kaligtasan ni baby kaysa sa kagustuhan kong normal delivery sana. Pero salamat sa Diyos naman at nailuwal siya ng maayos. Siguro pag ika-third baby mo na or habang nagkakaedad ka na guys, marami ka na ring mga iniinda sa iyong katawan, hindi ba? Kasi itong third baby ko sa pangatlong pagbubuntis ko talagang marami akong napagdaanan kay Baby Elijah. Kaya masasabi kong he is such a fighter baby talaga. Naging high risk ako. As in madami talaga akong pinagdaanan sa kanya guys. Kaya fight talaga ang aking Baby Elijah. Kaya maraming salamat talaga dahil nailabas ko siya ng maayos. Kaya yan guys, si daddy talaga ang hands-on talaga kay baby. Kasi nga tulad ng sinabi ko, napakasakit talaga ng C-section. Wala ka talagang magawa dyan guys. Kahit nasa pagtayo mo lang, hindi talaga makatayo kung walang tutulong sa iyo. Dahil sa sobrang sakit talaga. Kaya sa lahat, sa pagpapalit ng diaper at sa feed kay baby, talagang si daddy lahat-lahat. Pero syempre masasabi ko namang expert na ang aming daddy dahil ika-third baby na namin, hindi ba? Kaya yun nga, maraming salamat talaga. Kaya ayon, tulad ng sinabi ko, magkano nga ba ang lahat ng nagastos ko mula sa pagbubuntis at sa panganganak. So ayan guys, tumataginting lang naman na. So ayan, unahin muna natin ang mga check-ups na sobrang daming check-ups. Una, ay pupunta ka muna sa family doctor mo, pero pag mga 5 months na yung tiyan mo, i-refer ka na nila sa maternity doctor or sa OB-GYN. Kaya maraming check-ups talaga, sandamakmak na check-ups talaga ang ginagawa nila dito guys. At 4 na beses din akong na-ultrasound kay baby. So, at napakaraming blood works din ang ginawa nila dito. Kaya yan guys, blood works, check-ups, ultrasounds, at C-section pa. So magkano nga ba lahat ang nagastos namin dahil sa napakaraming mga check-ups na ginanap, hindi ba? Tumataginting lang naman guys na 0. O diba kahit $1 guys, wala kaming nagastos dito. Kasi nga ang healthcare dito sa Canada ay libre. Or hindi ko namang masasabing libre guys dahil nagbabayad kami ng tax dito. So ayan, kaya pag nagbabayad ka ng tax dito, hindi ganon kasakit yung nararamdaman o hindi sasakit yung kalooban mo habang nagbabayad ka ng tax. Kasi alam mo talagang may patutunguhan ang tax na binabayad mo. Sa healthcare guys, as in 0, wala ka talagang babayaran dito. Kahit ano pa, kahit C-section pa or kahit ano pang sakit mo, pero sana hindi naman tayo magkaroon ng ganong sakit, hindi ba? Pero sinasabi ko lang na kahit anong sakit mo dito, talagang wala kang babayaran kahit $1. Sa mga check-ups and everything, talagang wala kang babayaran. So, ayun, ganon, yun lang talaga ang pinakamaganda dito dahil yung healthcare nila ay alam mo kung saan napupunta talaga yung tax na binabayad mo. Kasi sa atin din, di ba, kung sa section, sobrang mahal na talaga. Pero dito, maraming salamat talaga dahil ayun, wala nga kaming binayaran talaga. At saka libre pa ang mga pagkain dito guys sa hospital, breakfast, lunch at dinner, lahat libre. At mga gamit ng mga bata at gamit ko, yung mga pads ko, yung mga disposable undies,
yung mga diaper ni baby, lahat ng gamit guys, yung mga lampin, mga tok, lahat ng mga gamit talaga, sila provided na nila guys. So kaya talagang ang mga ginalaw ko lang syempre guys ako, dahil gusto ko pa rin makasigurado, nagdala pa rin ako ng extra pads ko at extra diaper ni baby. Pero hindi talaga naggalaw yun guys. May sobra pa nga yung mga binigay nila. Sobra pa nga, inuwi ko pa lahat ng yon. Kasi syempre sa amin na yon, sa akin na yon. So ayun, talagang ang kailangan mo lang dalhin talaga dito pag pumunta ka na ng hospital, magle-labor ka na, yung damit lang ninyo pang uwi ni baby. So, yun lang talaga guys, ang nagalaw ko sa mga gamit na dinala ko sa hospital. So, lahat-lahat provided na nila yung mga gamit ni baby and everything. Gamit ko, wala kang kailangang i-provide dahil talagang nasa kanila na. O, diba, ganun kaganda dito guys. Ang ganda-ganda lang. Sarap lang mga anak dito dahil, ayun, wala kang magagastos. So, nagstay kami sa hospital ng mga 2 nights and 3 days. So, yun yung dinagal namin sa hospital. At dahil CS nga ako, di ba, hindi pwedeng maiwan ako ni daddy. So, ayun guys, baka nagtataka kayo kung sino yung nagbabantay sa aking 2 boys habang nasa hospital si daddy. Maraming salamat sa mga kaibigan na nagbantay sa aming mga boys. Umuwi naman si daddy guys, pero saglit lang talaga dahil hindi siya pwedeng magtagal dahil talagang walang magbabantay kay baby dahil hindi ko talaga kaya guys. Siguro naman lahat ng mga CS mom dyan relate, hindi ba? Hindi talaga kaya. Sobrang sakit talaga guys. Bahala kayo dyan. Sobrang sakit talaga. So yan na nga guys, ang mga pagkain na syempre, ang i-expect natin, di ba? Yung mga western food, di ba? Yun. Yan, kaya pag syempre tayo pag bagong panganak, gusto natin yung masabaw, yung mga di ba, yung hinahanap talaga natin yung mga pagkain natin. So, ayan, dahil si daddy hindi naman kasama sa budget, bumili siya ng pagkain niya at syempre ako gusto ko rin kumain ng gusto kong pagkain. Pero syempre, masarap pa rin at healthy talaga yung pagkain na serve nila kasi balanced diet talaga yan, guys. Kaya, ayan, di ba? Dami kong sinasabi dyan, in-explain ko lang kung gaano kasarap mga anak dito at kung gaano sila kasarap mag-alaga sa kanilang mga pasyente. Kaya handyan lang guys. Thanks for watching. Bye-bye!